Ito naman ang pag-usapan natin. Ito gawa-gawa ko lang to, mga kababayan. Pero, alam na kinikinita ko talaga yung mukha ni Loren Legarda kanina nung pinapanood ko to. Noong nag-walk out itong si Marcoleta, parang ang nakikita ko ng aasar, itong si Loren Legarda, mga kababayan, sa ginawa na pag-walk out ni Marcoleta. Dahil parang walang gustong makinig sa kanya. Sa dami niyang paliwanag, kuskus balungos, mga kababayan, pero tinabla itong si Marcoleta, ayun, napilita mag-walk out. Panoorin natin ang eksena, mga kababayan. Diyos ko, Marcoleta, talagang hindi naubos. Nung una, mga kababayan, umepal yung anak doon sa Congress. Tapos ngayon, si Marcoleta na naman, kahit saan mapunta, talagang nandun ang mukha na mag-ama. Mag-amang politiko. Ba't ka aalis kung frustrated? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair, Bakit ayaw? Parang sinabi ni Loren, bakit ayaw? Kanina pa tayo dito. Parang sinabi ni Loren na wala ka kasing convincing power, attorney. Di ba? Parang ang lakas mga asari, wala kang convincing power. Oh. Ako po ang pinakamahirap ang kalagayan dito eh. Bakit? Hindi ko malaman paano ako makapagpa-participate kung ang pinag-uusapan ang laki-laki na ng problema. Ang sinasabi ko naman, merong recourse kasi kamukha nung ibinigay kong mga slides. Kung paniniwalaan po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon eh. Yun ang problema eh. Lace Ang isa Classic. pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay? So, gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Paawa. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Teka lang Marcoleta, bago ka dapat nagpaliwanag diyan. Alam nyo, mga kababayan, dapat nandyan talaga tayo mga vlogger. 'Di ba? Bakit kanyo? Tayo yung representante ng mga niloko ni Marcoleta. 'Di ba? Singilin dapat natin siya, sasabihin natin, "Oy, Senador, nasa na yung pangako mo doon sa mga tao, may kinalaman ito, mga kababayan doon sa pagtaas ng presyo ng tawag dito, pagtaas ng presyo ng mga gasolina, diesel, mga kababayan, kasi ito DOE. 'Di ba? DOE ito eh. Ngayon, at saka syempre mga kababayan, yung may mga gamit na generator. Yung may mga gamit diyan na, 'di ba? 'Di ba? Dapat siningil muna si Marcoleta, sabihin muna, nasaan na yung pangako mo? 'Di ba? Ngayon dito siya umiepal eh. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinanong nyo ba kung anong basis nung 110? Dapat tinanong natin, ano ba yung ginawa mo, Marcoleta, bago ka magtanong kung ano yung ginawa nila. Di ba? Ano ba yung pangako mo? Ano ba yon? Pangako na naipako na? Tinagana lang sa hangin o nilista sa tubig? Yun po yung gusto kong balikan eh. Oo. O bigla na lang kayong naniwala, Lace hindi Classic. kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat,
Did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? Paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate nung Argus at saka nung MAPS. Yun ang problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. Where prices shoot like rockets when the global prices rise, but they fall like feathers. Ang dami kasi mga ano pa, no? Hindi na lang diretsahin eh. Marcoleta, alam mo, pinapahirapan mo yung sarili. Sino ba naman? Alam nyo, may crisis na tayo, ano, mga kababayan. Ang dami niya pang mga pasakali, yung buwisit na to. Sa totoo lang, nakakabuwisit yung mga pasakali na ganyan eh. Dapat, ano, straight to the point, Marcoleta. Ang tanong kasi dapat dyan, what can you help? 'Di ba? Bilang isang mambabatas, ano ang maitutulong mo? Hindi yung anak ng tinapa, may problema na tayo mga kababayan, paisipin mo pa 'tong mga 'to, ang dami mong paligoy-ligoy, hamag ka. Kaya tuloy walang gustong makinig sa iyo eh. Alam nyo, mga kababayan, yung sinabi ko kanina, walang interest yung mga kausap niya, kaya siya napapahiya eh. 'Di ba? Imbes na sabihin siguro nila, ano ba yan? Ang daming paikot-ikot, pasikot-sikot. Hindi na lang diretsahin. Ano ba yung maitutulong? Ano ba dapat ang pwede naming gawin? So, magbigay dapat siya ng idea for us. Mga kababayan, ganun dapat eh. Si Marcoleta, nye. Parang ano eh, mayat nga taltaling gi ukol-ukol na ata yung kinasta. When they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Juan Can you Ilocano. explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Oh. Thank you very much. I mentioned to the director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. But to answer it precisely, we can Hindi have... po, after 2 weeks, naging 110. So did you confirm that? Did you validate that? Na talagang bumili sila at 110 pesos per liter? O ginamit pa lang nila yung kanilang inventory? Because at that time, meron pa silang 46 days for diesel and 53 days for gasoline. Mr. Chair, because we always have the cyclic differential cost Mahihirapan nga dyan sa application. pagka dyan ka tumira eh. Ganito sinasabi ko. Oo. Meron pa silang inventaryo. Yeah. You take note, 46 days pa. Yeah, ito yung sinasabi ko mga kababayan. Dapat maging straight na lang sila, hindi yung marami pa mga pasikot-sikot eh. Tingnan mo, alam niya naman pala yung gagawin, di ba? Hindi na lang niya sabihin, oh hindi, wag ka dyan, ganito na lang dapat. Dapat sila mismo ang nagli-lead, sila mismo ang nag-i-initiate, nagbibigay ng panukala, mga kababayan, kung hindi matugunan, di ba? Walang iya talaga. Hindi, mayayari ka dyan. Mga ganun-ganun pa eh. Last hearing ito eh. Oo. Ibig sabihin, andun pa yung binili nila sa dating Correct. presyo. Ngayon, after 2 weeks, bigla nilang sumirit. Sabi nga nila. Yeah. 110. Na ngayon, nag-a-average na ng 126. Paano nyo minonitor? Paano nyo binalidate na totoo yun? Samantalang ang ginagamit pa nila ay inventaryo pa nila na binili doon sa dating presyo. Mr. Chair, because basically it's like saying that the diesel we consume is around 33
million liters per day. So mga 7 days po yan. At pag yan ho ang nabenta, they Hindi always, nga. the industry always... After 2 weeks ba, naubos na yung kagad ng inventory? 45... Hindi, yung dumadating pagka next week, Hindi, teka mo, ang puntahan muna natin yung inventaryo nila. After 2 weeks ba naubos ang inventaryo? Is that the assumption of DOE? no, it's O yun around pala, 7 days. saan binasa yung 110? That is the question. So, Mr. Chair, because they have to replenish again the 7 days. Yusek, hindi ka director. After 2 weeks, nandun pa yung inventaryo. Yes. Okay. Pero after 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So, inventaryo pa rin ang ginamit. How did you justify that? Actually, tama naman to si ano eh. Palitan yung ano, sabi ni Woy Yamat. Palitan yung batas ng Oil Deregulation Law. Yun ang sagot dyan. Yun ang nga sinasabi ko kanina mga kababayan. Kung itong mga legislators na to, dapat hindi na nila pinapahirapan pa. 'Di ba? Kung meron naman sila talagang mga idea, 'di ba? Dapat diretsahin nila na itong mga to, hindi paligoy-ligoy, pinapahirapan, at ang dami pang mga dakdak, mga ka-GPnatics. Let's get to the point. Iyan ang pinagkaiba natin. Alam nyo, mas gusto ko yung ano yung ugali ng mga Amerikano, mga kababayan, yung ibang lahi. Pagkausap ko yan nung nasa call center ako, mga straight to the point eh. Di ba? Hindi na yung may ligoy-ligoy, walang hiya. Manghihingi lang din naman ng discount. Oh, panguuto pa. Si Marcoleta parang ganun. Magpapa-epal muna bago sabihin yung gusto. Anak ng tinapa. Oh. Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Hindi, sabihin mo, hindi yung... That's the way... Ulitin mo, yung sinabi mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really... Hindi, yung exactly. It's passed on to... Yan na nga eh. consumers. Eh, paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize sa atin? Nandun pa yung inventaryo eh. Ito yung problema. Ngayon, hindi nyo ginagamit yung sinasabi ng batas na Pero nagets ko rin yung point dito ni Marcoleta. Hindi dahil sa nabubwisit tayo sa kanya, hindi dahil naaasar tayo sa kanya, mga kababayan. Kung tutusin, may problema din talaga ang DOE dito. Okay ha? Magpakadire-diretso tayo. May problema rin ang DOE dito. Kasi sa atin, na mga consumer, pinapasalo, mga kababayan, yung oil price hike kagad-agad. Samantalang yung mga tawag dito, yung mga shareholder, mga kababayan, wala. Kumikita lang sila ng kumikita. Magkano? Parang 38 pesos, mga kababayan, per liter ang kinikita kaagad ng mga hinayupak na to. Di ba? periods of emergency, kayo ang gagawa ng paraan. As a matter of fact, pwede niyong i-take over eh. Hindi naman yun ang sinasuggest ng committee ito eh. We're all finding solutions to this. Pero itong mga questions nito, kasimple lang, hindi nyo man kayang sagutin. Mr. Chair, we would like to clarify that we are not here to dispute the business models of our oil companies. As a matter of fact, we are thankful for their sacrifices for this country. Kaya lang, it would appear that the business models are no longer responding to the crisis kung paniniwalaan natin yung binabanggit ninyong problema kinakarap natin. But until and unless we're able to validate yung data na pinreset ko kanina, we're almost 4 hours now since 10 o'clock in the morning, pwede nga yung vessel to tank eh. Actually, mga kababayan, dapat talaga nilalagyan nila ng price ceiling yan. 'Di ba? Sobrang-sobra naman kasi talaga yung pagtaas eh. Sobra as in talagang exaggerated masyado. Oh. Gamitin nyo siguro Panamax vessel. Ang ano niyan siguro is about 100,000 metric tons per container. Wala man nagbabalidate po, Mr. Chair. Para sana uwi na lang ako. If you prove me wrong, halimbawa, mali yung nakuha kong information, so magsosorry na lang ako, Mr. Chair. Pwede naman ako magsorry kung mali eh.
Hindi na, habulin ko na lang yung tao ko, yung kaibigan ko na nagsabi sa akin ng gano'n. Bakit mo sinabi ito? Mali pala. Kasi gusto ko lang makatulong talaga eh. I wanted to be wrong kung mali talaga. Pero alam mo, sagot talaga, Marcoleta. Malaking tulong talaga 'yon eh. Kung libre na yung below 2,000 na kuryente ng mga consumer, pwede na lang ipanggas 'yon, 'di ba? Ipapalit doon. I mean, makakaano tayo, 'di ba? Mga kababayan, makakatipid tayo ng konti kapag ganun, kung tinutuon ni Marcoleta. So instead na we are focusing, mga kababayan, sa problema ng oil price hike, mga kababayan, of course, kapag nakakuha tayo ng ayuda galing kay Marcoleta, di ba? Libre na yon. Di pwede natin ipangtapal doon sa mahal ng krudo. Hindi, joke lang, mga kababayan. Ano ko lang yon, may masabi lang. But you have to prove me wrong. May jacket si Argo. Government to government, hindi nga dapat mangyari yung pumunta nga. Andun nga yung tangke, yung mga tangke ng 2 refineries. Rotterdam refineries produces, I think, 1.2 billion barrels, per day. At nandun ang kanilang tangke sa Singapore. Petronas also. Hindi, ganito yan, mga kababayan. Sabi ni Woyamat, we have no problem on supply. Our problem is the price. Yet we don't know how it happened. Simple lang naman. Mga ka-Gpnatics, alam natin na meron talagang yung mga ngalakal, di ba? Yung mga business owners, sila talaga yan. Pero mga ka-Gpnatics, ang hindi ko makita, nagbigay na ng mga pamamaraan, ng mga resolusyon yung Congress, nakita natin. Pero parang dahil hindi pa rin ito na-implement, mga kababayan, yung price, wala siyang ceiling. 'Di ba? Hindi siya humihinto. Patuloy na nagtataas. Hindi natin alam kung sa buhatan ito ng mga oil company. 'Di ba? So dapat, as soon as possible, mga kababayan, kumbaga gawan nila ng paraan na hindi na umabot sa damakmak na nakita naman natin, ang problema, lahat tayo ang sumasalo. Okay lang sana kung tumaas, mga kababayan. 'Di ba? Tumaas dahil alam natin na talagang ito yung natural na presyo. Pero dahil tumaas, dahil hindi lang natin mapigilan, dahil itong mga Dorobo ang tawag ko dyan sa mga mga businessman na yan eh. 'Di ba? Mga kababayan, sobra talaga yung patong nila. Talagang alam natin meron din mga mga nag-hoard para tumaas talaga yung presyo. At syempre kasama na dyan yung strategy, mga kababayan, sa social media, atake na magtataasan yan para yung mga tao ay sumunod sa trend. Doon ang tangke nila. Ayun po yung kanilang presyo. No, nobody is reacting to this. Pinag-uusapan natin yung problema at ang mga measures na gagawin natin without even going back and checking whether those data are valid or not. Yap, exactly. Dapat hindi muna itaas to, mga kababayan, kung stock pa rin naman. Unless, mga ka-Gpnatics, yung bagong stock na yon na binili nila ng napagkamahal-mahal. Di ba? Pero kung dati pa naman na nabili nila sa ganitong presyo, dapat hindi talaga nila itaas muna. Huwag muna nilang i-implement yung ganun na presyo. Grabe naman talagang sinasamantala ng mga ng mga business owners. So, paano yung replacement cost? Oo. I already told you, kung papayagan natin yon after 3 weeks or after 2 weeks, 3 billion pesos per day. Well, actually, mga kababayan, ito talaga yung naging ugat niyan. Kaya tayo nagkakaproblema sa langis. Alam nyo kung bakit, mga ka-Gpnatics? Alam naman natin eh. Nung panahon ni Pangulong Macoy, correct me if I'm wrong, mga kababayan, nung hawak pa ng gobyerno yan, okay? Nung hawak pa ng gobyerno yan, sila ang may say dyan. Sila ang pwedeng magdikta. Ngayon ay binenta to nung panahon hindi naman tayo naninira. Pero yun ang katotohanan eh. Nung ibinenta ni Cory, mga kababayan, wala nang nangyari. Wala na tayong say. Di ba kaya yan ang mahirap eh? Yung mga GOCC natin, mga pinagbebenta nung mga panahon na yon. Namili sila ng
pinaalis nila yung magaling na pinuno. Tapos ngayon, nung pumalit, mga kababayan, sinira ang bansa natin, nagkanda hirap-hirap ang Pilipinas. Ngayon, hanggang ngayon, ramdam natin. Did you check this? You see? Petron, binenta. Okay. No, did you check that is 3 billion pesos per day ang income? Pero-set ko kanina. But the collection this week was also used to purchase the level, even higher level of products. Kinuha mo na kagad kasi dapat sana there should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? The inventory should end where the replacement cost should begin. Ang nangyayari, ito nga, binil nyo na kagad ang taong bayan, 110 kagad, 2 weeks, nandun pa ang binenta ninyo, sarili nyong inventaryo. So, it is the public, it is the poor public. Ayan si Mr. Boss, ano ang pangalan mo? Si Mr. Balbuena kanina pa naglulupasay. So, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's but now you are not deregulated. answering. Sabi ni Ma'am Emily Sipagan, you are not the only one having the problem. The oil prices here rise every day or even every hour. The people here are now aware of this crisis kaya we limit our movement. Well, yan ang pinakamagandang gawin, mga ka-GPnatics. Tama naman yun, di ba? Tayo, wag lang yung gagayahin yung sinabi ni BP Sara Duterte, ha? Mga kababayan, wag niyong gagawin yon. Dahil kapag ginawa niyo yun, di lalo po kayong nalubog. Answering my question, Director, sagutin mo muna is the 3 billion pesos per day? 1 month lang ito So per day ito, 3 billion. Yes, Mr. Chair. If the perspective, because it's a matter of perspective, if the perspective is to ensure that the 7 days used up this week will be replaced by next week immediately, then the oil company has to collect that level of collection to be able to purchase the 7 days replacement. So we can always go back to the 45 to 50 days supply. But if the perspective, again, if the perspective is you want to use up the 53 before you replace it, and that is very dangerous, then I think we can exhaust the 53 at that lower price. But the problem is if they're gone and the collection is very low, you can no longer replace the 53. May point din naman mga kababayan si Director ano po ang pangalan nito? Ni Abad, Director Abad. Tama naman mga kababayan, sila ay naniniguro lang na mapapalitan nito sa pagbebenta nila, kumbaga parang mga kababayan, syempre alam nila kung paano tumatakbo ang isang negosyo at syempre kapag nagkaubusan nga naman mga kababayan, di ba? Yung stock nila, eto lang yung pagkakaintindi ko hindi ako magaling pagdating dito sa bagay na to, pero ito yung pagkakaunawa ko. Sabi ni Director Abad, kasi ganito yan. Syempre may stock tayo. Kanina, pinaglalaban ko, dapat ipaubos muna yon doon sa dating presyo. Now, ang pinopoint out dito ni Director Abad, mga kababayan, ganito kasi yan. Kapag tayo sumunod at in-implement pa rin natin yung same na amount, yung presyo ng dati doon sa stock natin, ang mangyayari niyan, kapag naubos yun, mga kababayan, paano naman, yung collection maliit, paano naman tayo ngayon makakabili ng panibagong supply na napakataas ang presyo sa market? May point mga kababayan. Kaya lang ang mali doon, mga ka-GPnatics, laban bawi ka, GP. Hindi. Mga kababayan, gusto ko lang ipaliwanag na kung tutuusin, meron namang talaga mga negosyante, meron naman talaga silang sabihin natin, may pondo yan silang sarili. 'Di ba?
sana mga kababayan, habang mababa pa yung presyo ng mga supply, edi sana nag-i-stock na sila at ginagamit nila yung sarili nilang pondo. Hindi yung sa atin pinapasalo. Is. So it's really that's how they're explaining also on Caltex was also explaining that in the same way. No, but We're not saying- you're proceeding from the wrong premise. Sabi ni Ma'am Emily, that's he is right. That's an economist thinking. Sinasabi ko mula't-mula pa, yung pinag-uusapan ninyo yung maps and indicators coming from the Argus. Okay? Yun ang basis ng replacement cost. Okay? Ito yung spot market ninyo, itong trading floor ninyo. Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa? Ngayon ko lang na ano yung pangalan mo, Tamayo Win. Walang yaka, pinahirapan mo ako. So, Natin replacement cost na kagad. Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay. Isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that, simple lang yan, Marcoleta. Ganito lang yan. Alam mo, pag negosyante ka, hindi ka papayag na malugi. Ganun lang yun. Di ba? Mga kababayan, dito to. Ayan na naman, sabihin na naman nila, uy, ikaw baliktarin ka. Hindi, nakikita ko kasi, syempre, ako ngayon ay isang business owner na rin. Mga kababayan, kumbaga nakikita natin ito, hindi tayo papayag na malugi tayo. Di ba? Kailangan, mga kababayan, ma-prevent natin yung pagkakalugi. So, therefore, iisip tayo ng paraan, mga kababayan. Hindi na, kumbaga, kung paano tayo kikita, di ba? Papalusot no? So, paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito, ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now, I am asking you, nag-check, sabi nyo, hindi. So, ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Eto na, mga kababayan. Hindi niya nakuha talaga yung gusto niyang sagot doon kay Director Abad. Kaya galit na galit si Marcoleta. Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Kanina pang ilang oras na tayo dito. Mr. Chair. Oy, This is the frustration. ang tagal nila dyan 6 na oras mga kababayan. Alam, nakakaurat, no? Oh, sorry sa word, pero yun ang gagamitin ko, nakakaurat. Yung salita nitong si Loren Ligarda. Bakit ayaw? 6 na oras na tayo. Bakit ka alis? Dahil frustrated ka, di mo nakuha yung gusto mo. Kasi naman, Marcoleta, napahirapan mo yung sarili mo. Dapat pinapatapos mo muna sana magsalita itong si Director Abad para nagkakaintindihan kayo. Hindi, ang nangyayari kasi mga kababayan, nagsasalita yung tao, tapos uunahan mo kaagad. Oh. Diba? Walk out ang loko Hindi nakuha ang gusto. Parang mga kababayan, nagpapabili ng lollipop, hindi binilan ng magulang. Layas! Oh. Diyos ka!
Mga ka-GP Natics. Okay, iwanan na natin yan si Marcoleta. Yan lang naman. Yung nakakatawa lang ang gusto ko dyan eh. Ay. Di ba? Totoo naman yung sinabi ko eh. Parang pang-asar talaga yung ano dito, yung style ni Loren Legarda. Tingnan nyo, panoorin nyo ulit. Ayaw nyo maniwala eh. This is the frustration, Oh. Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Eh, kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair, Bakit ayaw? Ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Ang lakas mambuisit. Sabi ni Tamayo Win, GB, pakias mo nga si Senator Marcoleta dyan sa session nila. May maganda ba siya nagawa? Siguro, ano kayang gagawin ni Marcoleta pagdating doon, no? Paglabas niya, mga kababayan? Hiyagis siya siguro yung papel. Walang yan ang mga yun. 6 na oras na kami dito. Wala pa rin ako nakuhang magandang sagot sa kanila. Ayaw nila akong pakinggan. Parang batang visit ng Marcoleta na to. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, guys. Mga ka-GP Natics. Nasaan na yun? Ay, hindi ko pa. Kaya pala hindi ko mahanap eh. Tingnan mo si Loren, no, tumatawa. Ang kulit din ni ChatGPT, oh. Mga kababayan. Lakas mang asar eh. Ito naman pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ito si Senator Robin Padilla ay nagpa-interview pala